Inihayag ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na isang pagpupulong ang ipinatawag para sa mga alkalde ng kanyang probinsya noong January 5. Ipinaalam umano sa kanila na People's Initiative ang gagamiting mode para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Binigyan umano ang mga ito ng mobilization funds at forms na pipirmahan ng at least 3% ng registered voters ng legislative district kung saan kabilang ang kanilang munisipalidad. Bibigyan umano ng ₱100 ang bawat botante na pipirma sa Petition for People's Initiative. Nai-advance na umano ang kalahati ng pondo sa municipal mayors at kanilang coordinators. Pangbuong bansa umano ang hakbang na ito dahil ipinadala ang form sa mga kongresista na kabilang sa iba't ibang political parties. Kwinestyon ni Representative Lagman ang petition drive at tinatanong kung sino ang nasa likod nito. Dagdag pa nito, ano ang isinusulong na amyenda sa konstitusyon, saan galing ang pondong ginamit at bakit binibili ang Voters Initiative. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel posted sa Facebook page ang kopya ng naturang petisyon dahil maraming netizens umano ang nagpadala sa kanya ng form. Tanong nito, kaninong inisyatibo ba ito at ito ba ang paraan upang itulak ang People's Initiative? Samantalang si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, iginiit na hindi tsa-tsa ang pagunahing pinoproblema ng mamamayan kundi ang taas na presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. 3 ang paraan upang amyendahan ang konstitusyon, ang Constituent Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.